Matthew 14:19 to 21. Jesus directed the people to sit down on the grass. Taking the 5 loaves and 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. They all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. The number of those who ate was about 5,000 men, besides women and children. This story of Jesus usually draws attention only to the miracle itself. Itong kwento na ito, isang araw sa ministry ng Panginoong Hesus, ang laging napagtutuunan ay yung milagro na kung saan dumami yung ilang piraso ng tinapay at ilang piraso ng isda at nagawa nilang mapakain ang mahigit 5,000 tao. Kadalasan nakatuon yung mga pag-aaral, pagpapaliwanag doon sa milagro, doon sa himala. But if we look closer, kung papansinin, kung susuriin, Jesus did something very subtle that still teaches us an important lesson up to today. Pansinin mabuti. Jesus used the resources wisely by organizing the people. Ang ginawa ng Panginoong Hesus, lahat ng mahigit 5,000 tao maupo into groups. And also, Jesus avoided wastages by having the disciples distribute the food properly. Kaysa yung mahigit 5,000 tao ang magkanya-kanya ng kuha, bagaman dumami nga yung pagkain, kaysa yung parang all-out war sa buffet, na kanya-kanyang agawan, kanya-kanyang kuha, yung mga disciples ang mag-distribute. Pansin nyo rin dun sa kwento, Jesus ordered the disciples to gather the leftover food so it could be used for later. In short, Jesus saved resources. God provides for our material needs. Wala namang tanong doon. But in the same way, we should also learn how to save. Kagaya ng Panginoong Hesus, kailangan mayroon tayong kaisipan, kailangan mayroon tayong ugali na magkaroon ng savings. At ito, mga kaibigan, mga kapatid, ito ang pangatlo at huling bahagi ng ating talakayan na sinimulan natin itong mga nakaraan. We turn our attention to our shared reflection titled Pathways to Prosperous Living, Save, Mag-ipon o Mag-impok. Nung nakaraan, ano-ano mga tinalakay natin? The pathway to prosperous living is to work fruitfully, invest, at ngayon naman, save, mag-ipon o mag-impok. Saving money or saving material resources is necessary. Kailangan yan. Why? Because earthly resources are limited. Earthly resources are exhaustible or finite. Kabaligtaran ng finite, infinite, right? So ibig sabihin natin sa finite, pwede yung maubos. Kasi nga, earthly material yan. All earthly and physical materials, all these things do not last. And what we have today can run out if we are not careful. So saving helps us. Saving helps us use our resources wisely para mas tumagal-tagal ng konti yung mga resources na hawak natin. Savings also help us to be sure that the things that we need, they will be available when we truly need them. Para meron nakatabi pagka talagang ito masidi ang pangangailangan. Meron kang madudukot. Saving is necessary to make sure that we are comfortable, especially that security and comfort today are not guaranteed tomorrow. Kung meron ka niyan ngayon, hindi ibig sabihin na ganyan bukas at ganyan araw-araw. So kung meron kang ang ugali, meron kang mentality ng savings, medyo nakakapagtabi-tabi ka to make sure na the comfort you have today, the security that you have today can be extended the following day. When we save,
we prepare ourselves for unexpected events, including unwanted changes. Kasi merong mga changes sa buhay na hindi mo naman gusto, pero nangyayari kahit hindi mo siya gusto. Kung may savings ka, medyo handa ka. Savings is a safety net para hindi ma-paralyze if ever. Saved resources can spare us from unnecessary worries. Para hindi ka nabibigla, hindi ka nababaliw-baliw, hindi mo sinasabunutan ng sarili mo kung biglang merong talagang kailangan. Ang laking tulong na may savings. Proverbs 31:25, sabi nga doon sa isang model na babae according sa Bible, she is clothed with strength and dignity, and she can laugh at the days to come. Kapag matalino, kapag masinop sa mga bagay, dumating man ang mga pagbabago na hindi inaasahan at hindi gusto, hindi ka masyado nababaliw. Matawa-tawa ka lang kahit paano. Now, savings is a system. May sistema ang pag-iipon. Hindi lang yan tungkol sa pagtitipid, hindi lang yan tungkol sa pag-iipit ng pera, hindi lang yan yung basta paghihigpit ng sinturon, sabi nga ng mga matatanda. Mayroong system, mayroong tamang framework ang pag-iipon. There are 3 important points to effectively save money, to effectively save material resources. Kailangan muna sa lahat may consideration for conservation. When we say conservation, this means that we use what we have wisely and carefully. Kung ano yung meron ka, kung ano yung hawak mo, gamitin mo ng masinop, maayos. Gamitin mo ng matalino at mahusay. Kasi marami tayong paggamit na hindi careful, hindi wise. Kadalasan na-excite tayo pagka marami tayong hawak, kaya hala, sige, gamit. Nakakalimutan ang pagiging masinop. Alam niyo yung tipong isang t-shirt lang naman ang lalaban, kailangan pa talaga naka-washing machine. Isang pantalon lang ang lalaban, isang buong pakete ng sabon ang gagamitin, hindi masinop. Palibasa nga kasi meron, nandyan sa kamay mo, kaya hala, sige ang gamit. Bibili ka lang ng biskwit, gusto mo pa nakamotor na ang ingay-ingay. Halika, ilabas natin yung motor, dyan lang naman isang kanto yung bilihan ng biskwit. Most of the time, we exaggerate our use because of what we see. In TV, in social media, we are influenced by excessive habits. Simple lang naman talaga ang mga kailangan natin. Kung magiging conscientious lang tayo sa ating paggamit, hindi komplikado ang mga kailangan natin sa buhay. We do not need much to be happy, to be contented. Proverbs 18:9, someone who does careless work is as bad as someone who destroys things. Yung hindi masinop, yung hindi maingat sa kanyang mga ginagawa at paggamit, para na rin siyang sumisira ng mga bagay. People who use resources carelessly, excessively, are no better than those who destroy them. How we use material resources reflects our character. Kaya nga sabi sa Luke 16:11, if you cannot be trusted with worldly riches, you will not be trusted with true riches. Kung paano ang pagturing mo sa mga material na bagay, abay, hindi ka taka-taka kung ganyan din ang paggamit mo sa mga totoong yaman sa buhay. So it's not just about your consumption, it's about your character. Pangalawang principle na kailangan nating i-consider about savings, avoid wastages. Iwasan, bawasan ang mga sayang, ang mga pag-aaksaya. Whether it's time, whether it's money, whether it's food, or life energy. Bawas-bawasan ang mga aksaya sa buhay. We should not waste resources. In line with last week's discussion, kung kayo ay kasama natin, sabi nga natin, we have to discipline ourselves. We need to discipline our consumption. Let's do our best not to use more than what is needed. Kung ang kailangan mo lang naman talaga ay 5,
Bakit ka gagamit ng 10? Dahil lang meron ka? 5 lang naman ang kailangan mo. Sayang naman. Magagamit pa sa ibang mga bagay. And being wasteful is wrong. Being wasteful is wrong because it is being disrespectful. Ang pag-aaksaya, mga kapatid, kabastusan siya. Ang pag-aaksaya ay kabastusan kasi ang daming mga tao na nangangailangan. At alam naman ng lahat na hindi equally distributed ang resources ng lupa. So kabastusan siya doon sa mga wala. Kaya nga kailangan maging masinop. Ito ay paggalang natin sa kapwa-tao. Proverbs 21:20, fools spend whatever they get. Another important principle in savings, allocation. Our savings should be allocated for its intended purpose. So, sininop mo. Hindi mo basta-basta ginamit ng aksayado. Isinasa-isan tabi mo para meron kang nakakup-kup dyan. Pagdating ng tamang panahon ng pangangailangan, dapat gamitin mo rin siya. Naalala nyo yung kwento ng Parable of the Talents, ng kwento ng Panginoong Hesus? Sa Parable of the Talents, na kwento ng Panginoong Hesus, merong 3 katiwala. Paalis yung kanilang amo. Yung 3 katiwala, iniwanan ng mga talents. Or in short, kaperahan, iniwanan. Yung isa, iniwanan ng 5 bag ng kaperahan. Yung isa naman, iniwanan ng 2 bag ng kaperahan. At yung isa pa, iniwanan ng 1 bag ng kaperahan. Yung unang 2 na iniwanan ng 5 at 2 bags of talents, nadoble nila yung pinag-iwanan sa kanila na resource. Kaya, very good. Yung isa, na 1 bag na nga lang yung iniwan sa kanya, alam nyo ang ginawa niya sa kwento? Ang ginawa ba naman, ibinaon sa lupa, pinagkatiwalaan ka na nga ng resources para gamitin. Kasi yung 2, ginamit eh. So, obvious kung ano ang pakay ng amo. Anong ginawa niya? Ibinaon sa lupa. Maraming mga tao ganyan. Pinagkatiwalaan ng resources, valuable resources, ang ginagawa, binabaon sa lupa. Hindi ginagamit for proper and productive use. At doon sa ending ng kwento, Matthew 25:27-30, sabi ng amo pagbalik, you could have at least put my money in the bank so I could have earned interest on it. Sana pinasok mo man lang sa bangko. O kaya pinautang mo ng 5-6, nagka-interest. Then the master said, now, your money will be taken away and given to the servant with 10,000 coins. They will be given more, and they will have more than enough. But everything will be taken from those who do not have anything. You are a worthless servant. Wala na nga siyang na-produce, wala na nga siyang bunga, kukunin palalo yung hawak niya. Bakit? Kasi hindi siya fruitful eh. Ganun na napapala ng mga tao na hindi marunong mag-handle ng resources. Kaya yung savings, as I have said, hindi lang yan tungkol sa pag-iipit ng pera. Ang naipon na resources ay dapat gamitin para mapakinabangan. So nag-ipon ka, itinabi mo, pagka oras na kailangan mo, gamitin mo. Marami kasing tao nanghihinayang doon sa kanilang inipon, ayaw gamitin. True confession. Meron akong lola noon. Meron siyang ancestral house. Marami sa mga anak niya nasa ibang bansa. Ito yung mga panahon pa naman ng mga 80s, 90s, no? Na parang ginto pag nagpapadala ng mga delata na galing stateside. Kasi wala yung mga ganung brand dito. Itong lola na ito, ang ginagawa niya pala, iniipon niya. So tama, first principle, tama, conserve, di ba naman niya kakainin. Inipon. Pero ang totoo pala, hindi niya kinakain. So, itong lola namin na ito, nung siya ay gumraduate na, naglilinis-linis kami ng ancestral house, meron kami nabuksan na isang hidden room. O, alam niyo na kung anong nasaksihan namin pagbukas namin ng hidden room. Pagbukas namin ng hidden room, baka kung ano-anong delata na expired. Expired na mga pagkain kasi hindi ginamit, hindi kinain. Nung panahon na kailangan, nag-ipon ka, nagtabi ka. Pag panahon na kailangan, gamitin mo siya.
Kasi lahat ng material na bagay na-expire. Keep that in mind. Ganun ang savings. Pag itinabi mo, gamitin mo rin siya. Because savings mean use for later. Kaya yun ang challenge nating lahat. We should save. Pero, anong ibig natin sabihin pag sinasabi nating savings? Use for later. Gamitin din siya. Save for your emergency needs. Hindi natin siya ginugusto, hindi natin siya tinatarget na magkaroon ng emergency need, pero kung sakaling dumating siya, may savings ka. Remember, life can change quickly. Kahit gaano ka-comfortable, kahit gaano kakarangya ngayon, maaaring na magbago. Unexpected needs can come without warning. Kaya magtabi para sa mga biglaang pangangailangan. Also save for future priorities. May mga future priorities ka na hindi mo pa naman siya balak gawin ngayon. Pero pag nagkaroon ka ng time, pag nagkaroon ka ng energy, at least meron kang nakatabi dyan na magagawa ko na yung talagang gusto ko. Hindi lang naman lagi na bad scenarios ang pinag-iipunan. Pwede rin mga future priorities. And including, speaking of which, save for your personal pleasures. So magtabi-tabi ka dyan, mag-ipon-ipon ka, para pagka gusto mong mag-beach, pwede ka sa Palawan. Or kung halimbawa, nakakailang Palawan ka na, dito ka sa Caribbean. Pati personal pleasure, pwede mo pag-ipunan. Gusto mong bumili ng bagong kawali, kasama ang mga benefits, ang mga pleasure sa buhay, na pinag-ipunan. Mag-ipon, ang dami niyang benefit. Save to be ready for kindness. Be ready to help people, to show compassion. Mayroong mga pagkakataon na gusto mong tumulong. Alam na alam mo sa puso mo na kailangan mong tumulong. Kasi ikaw mismo walang madukot. Kasi ikaw mismo nangangailangan. Eh di ba ang sarap-sarap ng feeling na gusto kong tumulong, ready akong tumulong. So pati yung pinaghahandaan. Be ready for kindness for those in need. Hebrews 13:16, don't forget to do good and to share with those in need. These are sacrifices that pleases God. Natutuwa ang Panginoon pagka ready tayo na tumulong sa mga nangangailangan. Iginagalang at pinapahalagahan niyo ng ating Diyos. Also, save to be ready for kindness for the people you love. Maganda yung meron kang nakatabi dyan, mahalaga ang insurance, mga kapatid. Para kung ano't-ano man, yung mga mahal mo sa buhay, hindi sila naloloko dahil sa mga napakalaking changes na mangyayari kung sakaling gumraduate tayo. And lahat tayo gagraduate. It's just a matter of preparation. At kung mahal natin sila sa buhay, dapat ready tayo. Proverbs 13:22, a good person leaves inheritance for their children's children. But a sinner's wealth is stored up for the righteous. Pag sinabing sinner dito, hindi lang yung makasalanan siya, immoral siya. Ang ibig niyang sabihin kasi dito, in the wisdom verse, yung sinner yung wala siyang pagsasaalang-alang. Hindi siya wise sa paggamit ng resources niya. Tuloy kung ano-anong masamang paraan at yung kanyang ginagamit sa pag-iipon, pagdating ng talagang kailangan, yung naimpok niya napunta lang sa wala. Napunta lang sa iba. Pero ang talagang sumusunod sa mga Diyos na pamamaraan, mayroon siyang naiiwan para sa kanyang mga mahal sa buhay. Be ready for kindness for the people of God, for the ministers, for the volunteers. Kasi marami sa mga energy at time nila naubos na sa kaka-ministry. Dapat sana nakapagpatayo na sila ng sarili nilang branch ng SM at Robinson. Kaso kailangan pa nilang mag-aral ng Bible study. So meron mga ganung effort na kahit paano, ino-honor natin yun, pinapahalagahan natin yun, at pinagtutulungan natin ng sama-sama. I-bless din natin sila para naman may bawi-bawi yung kanilang time and energy and personal resources na ginagamit nila for administration. Galatians 6:10, therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone. Okay? So do good to everyone. But especially to those in the family of faith. Yung mga nagde-dedicate ng kanilang lakas, buhay, panahon at sariling resources for administration. Gawin ang pag-iipon
para sa lahat ng yan. Ang laki-laki niyang tulong. Kailangan nating mag-ipon sa panahon na hindi pa natin siya kailangan. Ang pag-iipon, ginagawa yan sa period, sa time na hindi mo pa siya kailangan. Kasi pag kailangan mo na siya, hindi na ipon yun. Expense na yun yung ginagawa mo. Kasi you're pulling money, you're pulling resources out of your daily operational expenses. So expense na siya. Hindi siya ready fund. Kaya ang pag-iipon, effective siya kung gagawin mo siya sa panahon na hindi mo pa siya kailangan. At maganda nga pinag-uusapan to ngayon kasi ayan na ang mga aginaldo, andyan ang mga 13-month pay, mga bonus, etc., mga dividends. So habang may hapa kayo, magtabi na kayo ng konti. It doesn't take much. Gawin ang pag-iipon in time na hindi pa siya kailangan. Proverbs 6:8. In the summer, ants gather all their food and save it. Take note, in the summer. In the summer, kasi hindi pa tag-ulan. Kung langgam siya, yung maliit na patak na ulan kasi sa langgam, baha na sa kanila yun. Kasi bagay, ganun din sa Pilipinas, maliit na patak nagiging baha. So, nakaka-relate. So, in the summer, ants gather all their food and save it. So, when winter comes, pwede mo rin siyang i-translate na pag tag-ulan comes, there is plenty to eat. Mayroong nadudukot, mayroong nagagamit. There will be a time when savings is too late. Proverbs 10:5. A wise youth harvests in the summer, but one who sleeps during harvest is a disgrace. Take note of the word youth. Kasi ang point niya dito, youth, hindi lang yung edad. Ang point niya, may energy pa kasi siya sa time na yan. Kasi ganoon ang youthful vigor, right? Habang nandun pa sa period na yun, productive ka pa. Malakas pa ang kita, pumapasok pa ang kaperahan, etc., gawin na yung pag-iipon na yan. Habang nasa tamang oras at panahon. Sa pagtatapos ng maikling serye ng talakayan na ito, gusto kong bigyan din ulit ang malinaw na kalooban ng kataas-taasang Diyos para sa iyo. The Lord wants us to have abundance. The Lord wants us to have prosperity and a good life. Yan ang gusto ng Diyos para sa ating lahat. But in the same way, we need to make ourselves fruitful and productive. Walang question sa kalooban ng Diyos para sa lahat ng tao. Gusto niyang maging mabunga, gusto niyang maging masagana, maalma sa buhay. Nasa sa atin ang pagiging productive, ang pagiging fruitful. And mga kapatid, sa serye ng usapin na ito, hindi lang ito tungkol sa pagpapayaman. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng pera at mga bagay sa buhay. Ang lahat ng mga pinag-usapan natin, itong mga nakaraang linggo, ito ay nakaugat sa nais ng Panginoong Hesus. Buhay na ganap. The Lord Jesus wants each one, all of us, to have the fullness of life. So hindi lang siya pera at material na bagay. Hakbang lang siya, daan lang siya patungo sa pagkakaroon ng fullness of life. And therefore, working for prosperity should go hand in hand with developing godliness in growing into Jesusness. Magkadugtong siya. Iisang usapin siya. Kasi vice versa, pag pinag-uusapan naman natin yung developing yourself into Jesusness, developing godliness, dapat may kapirahan din. Kasi ang hirap-hirap naman, magpe-praise the Lord ka dyan, wala kang pangkape, hindi wala kang pamalengke. Gusto mo bumili ng bagong underwear, ang laki-laking deliberation muna sa budget. Paano ka naman magkakaroon ng fullness of life kung gano'n? Magkadugtong yung mga usapin na yan. Pagpapalago siya ng ating buong pagkatao tungo sa pagiging maka-Jesus. Kasi may kabaligtaran. Ang remark nga ng propeta, Haggai, chapter 1, verse 6, marami ang inihasik ninyo, pero kakaunti ang inyong mga ani. May pagkain nga kayo, pero kulang. May inumin nga kayo, pero hindi rin sapat. May damit kayo, pero giniginaw pa rin kayo. At may tinatanggap kayong sweldo,
pero kulang pa rin. Pansinin niyo yung tinutukoy ng propeta. Alam niyo yung feeling na kulang? Meron kasing literal na kulang, yung hindi siya sapat. Pero meron din siyang tinutukoy dito na andyan siya, meron, nasa harapan mo yung material resources. Pero ba't gano'n parang hindi ka natutuwa? Hindi ka fulfilled. Hindi ka satisfied in life. Hindi ka contented. Lahat yan, usapin at pananaw na kulang. Bakit gano'n? Kasi nga, may mga hindi makadiyos na paraan, may mga hindi makadiyos na kaisipan sa pagpapayaman. Kailangan magkadugtong yung pananaw ng prosperity and godliness and Jesusness. It's not just about making money. It's about living life to the full. Kaya sabi sa Psalm 127, verse 1 to 2, unless the Lord builds a house, the work of the builders is wasted. Sayang lang. Kung hindi lang Diyos ang magtatatag, kung hindi lang maka-Diyos ang paraan ng pagbubuo ng mga kayamanan sa lupa, sayang lang. Unless the Lord protects a city, guarding it with sentries will do no good. Walang makakapagbigay ng security sa balat ng lupa kung hindi ang Diyos, kundi ang pag-ibig ng Diyos. It is useless for you to work so hard from early morning until late at night. Napabaliwala yung mga pinagpapaguran. Anxiously working for food to eat, lahat yan sayang. Bakit? For God gives rest to His loved ones. Ang Diyos, ang pagiging makadiyos, ang talagang nagbibigay ng satisfaction sa buhay. Kaya nga hindi ka taka-taka. Ang daming mga mayaman, may kaya sa buhay, pero ang gulo-gulo rin ng buhay. So, ang dami nilang yaman at pera, pero sayang lang. Ang dami mga property, ang dami mga accounts sa bangko, luxuries, sabi pa nga nila. Pero, pag tinignan mo, hindi rin siya payapa. Magulo rin ang mga buhay nila. Dahil nga, kailangan natin isaalang-alang. Hindi lang pagpapayaman, pero pagiging makadiyos. Pagiging maka-Jesus. Yan ang kabuuan ng ating mga usapin. The pathway to prosperous living, yung true, genuine prosperous living, ha? Work, invest, save, and through all that, we have to share. When you help, bumabalik din naman sa iyo. So in a way, yung sharing na yan, hindi siya extra point. It's a critical principle na tumatagos sa lahat ng mga ginagawa natin ng pagiging pabuhan. Kailangan, uulit-ulitin natin, magsawa na tayo pare-pareho, pero ma-embed nawa sa puso at kalooban natin, hindi lang ito tungkol sa pagpaparami ng pera. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng buhay na ganap sa pamamagitan ng pagiging makadiyos, pagiging maka-Jesus. At pag sinundan natin yung pattern na yan, pag sinundan natin yung mga principles na yan, definitely we will be blessed. Andiyan na nga lahat. Proverbs 10:22, the blessings of the Lord brings wealth, without painful toil and without sorrow to it. Ang tunay, ang malalim na pagpapala ng Diyos, naghahatid siya ng kayamanan. Kayamanan sa buhay. Nang walang pighati, wala kang pagsisisihan, walang kalungkutan, walang bigat. Sabi pa nga nila, ang gaan ng pasok. Ganun siya. Dahil ang pagpapala ng Diyos, talagang nagbibigay siya ng kayamanan sa buhay, which will make us experience life to the full. My personal declaration to each one of you, my brothers and sisters, be prosperous, be rich in life. May you all have life to the full. In Jesus' name.